Napakabilis ng balik, napakabilis ng karma kung ito ngay matatawag na ganoon. Tinanggal po sa pwesto itong asawa ni Harry Roque, ang dating spokesperson ni Pangulong Duterte, ni Digong. Tinanggal sa pwesto itong kanyang asawa bilang isa sa mga board members ng Pag-ibig Fund. Ayun, ang bilis, no? Kasi kamakailan, syempre, open pa rin itong si Harry Roque na nakikita yan ng mga netizens din at ng publiko na masuportado niya si Duterte kesa kay Marcos Jr. Naandyan madalas itong si Roque para ipagtanggol ang mga Duterte. Kahit siguro ikahiyanan niya, kahit siguro obvious na sa publiko at mga kababayan natin na nagbobobobohan at nagtatanga-tangahan na itong si Roque, mas suportahan lang or maipakita lang yung kanyang pagsuporta nga sa mga Duterte. Di ba kawawa? Di ba ang saklap? Mrs. ni Harry Roque, chinugi sa Pag-ibig Board. Matapos nga ang balita na etong si Harry Roque ang maging legal counsel ni Duterte sa kanyang kaso sa ICC. Siguro tinitimbang din itong si Duterte, nitong si Harry Roque, kung sino sa kanilang dalawa ni Duterte at ni Marcos ang posibleng makatulong pa sa kanya sa mga susunod na election, halimbawa sa kanyang political career. At ang iniisip niya, mukhang si Duterte pa rin ang makakatulong sa kanya. Diyan ata siya nagkakamali dahil ni isa sa dalawang ito ay hindi siya matutulungan. Di ba? Eto. Grabe, no? Ang bilis. Pinalitan agad sa pwesto etong ang asawa. Huwag na natin banggitin ang pangalan. Etong asawa ni Harry Roque. Ilang araw matapos mailathala na si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ay ang legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, biglang inalis ng Malacanang sa pwesto ang misis nito na si Blanc mula sa Pag-ibig Board of Trustees. Yon, madali, no? Madaling ma-identify ng publiko na ito nangyayaring ganito ay gantihan. Na itong nangyayaring ganito ay sige, kalabanin mo or kumampi ka sa kalaban ko at siguradong magkaaway din tayo. Ganun po ang ugali ng mga Marcos at lalong ganun din po ang ugali ng mga Duterte. Yun. Nakakalungkot pero totoo na dito sa atin, pagdating sa politika, wala talagang permanente na kaalyado, walang permanenteng kaibigan. Pero sana kahit papaano, 'di ba? Kahit papaano permanente yung inyong taos-puso na pagserbisyo sa ating mga kababayan. Kasi naandyan ang karamihan na politiko, naandyan sa kanilang pwesto, hindi naman talaga sa public service kundi sa kanilang pansariling interest. Kitang-kita natin yan sa mga katulad ni Harry Roque. Kitang-kita natin yan. Ulit-ulitin ko, kahit napahiya, malagay sa kahihiyan itong si Harry Roque, basta suportado niya si Digong kay mali o tama ang ginawa ni Digong ay naandyan nga si Harry Roque. O diba? Pinahihiyan niya ang sarili niya. At ulit-ulitin ko yung madalas kong sabihin na kahit alam natin na may alam at may dunong ang isang Harry Roque, kayang magbubububuhan at kayang magpagamit, kayang maang-maangan para lang ma-impress ang kanyang idolo. Idolo na sa tingin natin ngayon ay palubog na. Good luck, Rocky.